Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin yung bumulaga na naman pong budget anomalies na na-found out ng Commission on Audit sa Office of the Vice President ni Sara Duterte. Yung mga sabi overpriced yung mga equipment na binili po ng Office of the Vice President. Paulit-ulit lang po ito, mga kababayan, hanggat nandyan si Sara. Kaya dapat talaga tuluyan na po si Sara sa impeachment. Ang sabi, yung mga kabayan black plano na mag-file ng panibagong, i-refile yung impeachment case sa February 6. Kasi lapse na po mga kababayan yung 1-year ban. Yan yung report ng Philippine Star. 200,000 per CCTV in more. A look at OBP's new equipment in last 2 years. Vice President Sara Duterte's office acquired 7 CCTV units in 2024 at an average of 212,000 each, according to financial records released by the state auditors noong Monday. The Commission on Audit annual report for the OBP also listed the acquisition of 13 units of laptops valued at 3.92 million pesos or roughly 301,000 each. Matindi. COA's report released Monday detailed 76.11 million in property, plant equipment, acquisitions by Vice President Sara Duterte's office across 2024 and 2023, including vehicles, cameras, computer equipment, and other assets. They're specifically referred to as acquisitions because the equipment can either be purchased or donated, sabi dito sa balita. May pa. Beyond the accounting issues, COA identified deficiencies in OBP's Magnegosyo Tayo Day livelihood program. The office approved financial assistance to 138 beneficiaries, 128 individuals, and 10 non-governmental organizations without assessing feasibility and viability of their proposed projects. Auditors found this violated the program's manual of operations. Tapos bumili siya ng vehicles, dalawa sa mga vehicles dinonate sa dalawang elementary school, hindi man daw nagamit. May diferensya. So mabubulok yun, mga kababayan. Ganun. So makikita po ninyo ang takbo ng kwento. Kapag sanay po sa anomalya ang mayawag ng budget, naulit lang po ang modus. O diba? Lalo pag halimbawa ay binoto ninyo sa 2028 election naging Pangulo. Lalong lalala. buong Pilipinas na yung hawak niya. Sa DepEd ba nga lang. Tapos Office of the Vice President. Punong-puno mga kababayan ng problema sa paggastos ng hindi niya pera. Mahilig gumastos ng hindi niya pera. Walang pakundangan mga kababayan. Pagka-approve ng budget niya, lumipad agad pa padahig. Yan si Sara Duterte mga kababayan. So ngayon, hindi na to nakakapagtaka ang nakakalula na mga overpriced equipment sa Office of the Vice President. Kasi nga po, nakasanayan na mula CCTV, laptops, MacBooks, aircons, mga vehicles, yung 19 motor vehicles. Ang halaga mga kababayan, 26 million. Motor vehicles yan. So wag nating kalimutan po, yung na-red flag notice of disallowance, 73 million ulit. At hindi pa na ibabalik mga kababayan ni Sara. Yung disallowed, 73 million, sabi ng COA. So talaga po yung impeachment laban kay Sara Duterte ay dapat na buhayin muli. Kasi hindi po natututo itong si Sara. Paulit-ulit lang ang kanyang ginagawa. Ginawa niya ito noon na naging subject ng kanyang impeachment. Ginawa ulit niya ngayon. Tulad mga kababayan ng lumalabas sa COA report. So makikita natin na yung Office of the Vice President kontaminado ng parihong modus. Overpricing, manipulated accounting, missing controls, mga questionable procurement,
ghost beneficiaries, and a full trail of red flags. Yan yung nakita po ng Commission on Audit, COA. So clone po siya ng 125 million na confidential funds. Hanggang ngayon, hindi na may paliwanag kasi in-archive imbes forthwith trial shall forthwith proceed. In-archive po ng mga kaalyado niyang senador. Kaya kasumpa yung senadong pinamumunuan noon ni Chis Escudero. Ng motion, hindi na niya magagawa ngayon kasi nagtatago na si Bato de la Rosa. Ginawa ni guided by the Holy Spirit daw siya. Sabi ni Bato de la Rosa, naging ghost na siya ngayon. Ghost senator, hindi na makita. O di ba, mga kababayan? Parehas yung formula na ginagamit nila sa confidential funds sa dito ngayon sa pondo ng Office of the Vice President. Parehong pattern, mabilis, walang cost reasonableness, walang market comparison, walang maayos na dokumento. Halos overpriced lahat. You see? Kaya sabi ni Atty. Jesus Falsis, ang gandang infographic. Basta overpriced, alam mo na, may SOP or kickback, magic, matic yan. Ang OBP, sabi ni Mark Alcazar, ang meaning na ng OBP, overpriced transaction mula sa OBP. OBP, overpriced yung ang ibig sabihin ng OBP, overpriced, CCTV, ang OBP unit cost, 212,000 plus. Ang market price niya, 800 to 2,500 lang yung range ng price niya sa merkado. Yung laptop, 331,000 plus yung chinarge. Ang actual niyan sa market, yung model na binili nila, nasa 20,000 to 70,000 lang. Yung television unit na binili nila, 63,200. Ang actual price niya, nasa 10,000 to 30,000 lang. Bumili kami ng TV bago. Napakalaki. Ganyan man lang po ang presyo niya. Ang 30,000 po, napakalaki ng television. Nasa 40 inches yata, 48 inches. Parang home theater na po. Yung aircon, per unit, 73,500. Ang actual price niyan, ang range, 20,000 to 40,000 man lang. Alam natin yan, dito sa bahay po, 6 ang aircon ko, patong-patong. May aircon ako rito na parang bangko. Yung tanner, may aircon ako dito, ganyan. Tapos mga split type, window type. Yun man lang po ang presyo niyan. Pero kay Sara po, 73,500. Napakamahal yung per unit po. So makikita natin mga kababayan, mayroon siyang 76.11 million pre-purchases. Overpriced across the board. Yung sa vehicles, cameras, computers, and other equipment, and miscellaneous assets. Ganon katindi, mga kababayan. Paulit-ulit niyang ginagawa. Kasi hindi po pinapanagot ng kanyang mga kaalyado sa Senado. Kasi nga po, marami ding senador ang nagkinabang during the previous administration. Pari-pariho po ng kulay. Pari-pariho ng balahibo. You see? So malinaw po, kapag halos lahat overpriced, malinaw po na hindi error, kundi deliberate scheme po ang ginagawa nila. Ngayon, yung binili nila, mga kababayan, na multipurpose vehicles, yung price ng OBP, 1.028 million. Bawat isa. Ang market price niya, 650,000 to 800,000 man lang. Yung overprice per unit lumalabas 200 to 350,000. So total excess po na 3 million. Simple mathematics yan po. Ang dali pong i-check. Ito pa, 19 motor vehicles worth 26 million. So,
Approximately lumalabas 1.36 million per vehicle, mas mataas kaysa sa karaniwang government standard fleet. Walang detalye kung bakit sobrang mahal, walang cost breakdown, walang justification. So yung COA is essentially saying the OBP's vehicle acquisitions follow the same pattern: overpriced, unjustified, and financially suspicious. Paulit-ulit lang ang ginagawa po ni Sara kasi hindi po pinapanagot. Panahon na, mga kababayan, na tuldukan itong pag-aabuso ni Sara sa pundo ng ating bayan. Ito pa, yung livelihood program niya, mismanaged. Base sa na-found out ng Commission on Audit, 138 beneficiaries approved without feasibility review. 72 of 83 sampled beneficiaries not properly monitored. 2.11 million ang unliquidated funds. NGOs funded without proper vetting. So ito, mga kababayan, sumasalamin sa kanyang DepEd in Davao patterns: ghost scholars, ghost employees, ghost beneficiaries. Kung hindi, yung mga beneficiaries tulad ng na-found out sa DepEd, mga chichirya. O di ba po, mga kababayan, malinaw ang pattern ng pang-abuso sa pundo ng bayan. So as Vice President, 612 million plus yung confidential funds na questionable naging subject ng kanyang impeachment. 125 million dinastos niya in 11 days. 73 million disallowance, unreturned. At ngayon, mga overpriced na CCTV, computer, laptop, MacBook, vehicles, and 19 more vehicles worth 26 million pesos. So makikita po ninyo, everywhere he goes, may red flags na nakikita po ang COA. So si Sara po, habang nanunumbat sa korupsyon, habang naglilecture tungkol sa freedom of speech, siya rin ang may laptop scandal, worse than Saldico. May CCTV overpricing na pambihira. Yan ang lumabas po sa COA report. Nag-admit publicly na nag-hire na siya ng assassin laban sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Umiwas sa impeachment, umiwas sa full COA inquiry, umiwas sa trial sa Senado. So makikita ninyo ang tapang niya sa kamera. Parang yung kapatid niyang si Pulong. Ready daw siya na umarap sa investigasyon. Ngayon, may sulat sa ICI. Nag-decline po. Pare-pareha sila. So bakit kailangan talaga na i-revive po yung impeachment case laban kay Sara Duterte? I-refile dapat. Kasi po si Sara is a repeat offender. Paulit-ulit niyang ginagawa. At ito'y makikita natin sa COA report mismo. And the anomalies keep growing. Public funds are bleeding. Yung pattern po talaga undeniable. Yung 73 million pesos worth ng disallowance, kinukumpirma lang po nito ang mali na gawain po ni Sara. At saka, hindi dapat pasanin natin ng taong bayan ang isang opisyal po na soki ng overpricing at mga anomalya tulad ng na-found out na naman po ng COA. So malinaw po mga kababayan, kung inuulit yung mga anomalies, irregularities sa paghawak ng kanyang pundo, dapat ulitin din po ang impeachment case. So tama lang po na i-revive yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Tama po? Yeah, tama lang itong balita. Just in, Makabayan to file impeachment raps versus Duterte in 2026. Sabi po ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio and Kabataan Party List Representative Renico, they would file a new complaint should the Supreme Court reject the House motion for reconsideration. Yes, so definitely, if the impeachment would really fail to push through now, then as soon as possible, if that is February of next year, definitely, we will relaunch that, sabi po ni Tinio. According to Ko, the pursuit of accountability will continue, whether through an impeachment trial or House hearings to which Duterte will be invited.
So excited na po ang ating mga mamamayang Filipino na ma-revive yung impeachment. Kasi paulit-ulit lang po ang nangyayari sa pundo ng bayan, sa Office of the Vice President po. Pero yung mga senador na kaalyado niya, yung 889 million na budget for 2026, ipinasa in less than 5 minutes. Wala nang tanong-tanong. Ganun katindi itong mga kaalyadong senador ni Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapait po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor, actress Maritoni Fernandez. Mainam po siya sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa Facebook account ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online store. Online selling po siya. Sa mga mahilig po sa pagpa-spa, try po ninyo dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape, located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.